Mga kabayan, trending ngayon sa social media ang katagang nasaan si Ombudsman Boying Rimulya. Kasunod ng kapansin-pansing ilang linggo nitong pananahimik at hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital. Nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Rimulya. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan, lalong-lalot kakilala si Rimulya bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang espekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ang siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa na nanatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya at kumusta na ang kanyang kalagayan? Samantala, sa iba pang mga balita, inanunsyo ni Palace sa Press Officer Claire Castro na nasa Office of the Ombudsman na ang pag-authenticate ng tinaguriang Lebesti Files na dating tinawag na Cabral Files. Ito ay kasunod ng pahayag ni Batangas sa Representative Leandro Lebiste na iniuugnay ang Office of the President bilang umano'y proponent ng 8 bilyong proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nilinaw ni Castro na hindi maituturing na matibay na ebidensya ang mga dokumentong hawak ng ibang tao dahil maaari umano itong ma-edit at may iba't ibang bersyon na lumalabas na hindi nagkakatugma. Hinimok din niya ang publiko na hintayin ang opisyal na pahayag ng Office of the Ombudsman at iwasang mag-conclude hanggat walang malinaw at sapat na ebidensya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Nasaan na nga ba si Boying Rimulya at bakit tila tahimik ang ombudsman sa pagbibigay ng update kaugnay sa sitwasyon at kalusugan ni Ombudsman Boying Rimulya? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon 4 minutes ago. Sabi, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya? Question mark. Okay. So, pangatlong araw na ito ata na yun ang laman ng mga post. Totoo ba na naisugod sa ospital si Ombudsman Boying Rimulya? Hanggang spekulasyon lang wala namang ano. Ang maganda sana, kung hindi totoo, magsalita na po ang Office of the Ombudsman. Sabihin lang na walang katotohanan, walang nangyari sa Ombudsman. O di ba tapos? Kailang tahimik din sila. Bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pabulaanan ang mga kumakalat na ulat na isinugod siya sa ospital? Kasi nga matindi ang pinagdaanang pagsubok ni Ombudsman Rimulya 2 years ago na ba yun? Kasi nga ang una na bypass surgery, triple bypass ba yun? Tapos sinabayan pa ng sakit na cancer. Was it leukemia? At inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na yun nga, ganun ang pinagdaanan. At maswerte siya at nagkaroon siya ng donor, bone marrow donor na kamag-anak niya. I don't know kung kaya nakaligtas siya at yun, na-appoint na ombudsman. Sabi pa ng kanyang kapatid, Secretary John Vic, na panata daw ni Ombudsman Rimulya na pag nalampasan niya yung pagsubok, yung ganon, lalong nag-umigting ang kanyang commitment na gagawa siya ng tama. Wow naman, salamat naman. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, yung public official na gagawa ng tama. So, ganon nga ang pinagdaanan niya. Bakit biglang tumahimik?
kapansin-pansin talaga dahil mahilig siya sa media. O, tignan yung scoop, mahilig siyang mag-scoop. Yung warrant of arrest ni Senator Bato. Wala pang official warrant of arrest, nagsabi na siya. Scoop nga eh, mahilig. Style daw niya yun, naka-scoop siya. So ngayon, wala pa namang official as of now. Ilang buwan na, magtatatlong buwan na ata. Tapos si Senator Bato, napilitan tuloy nagtago. Although paminsan-minsan, nagpaparamdam din, nagbigay nga siya ng New Year's message eh. So nandyan pa rin siya. Kailang mabuti na lang yung nag-iingat kasi baka mamaya matotoo na nandyan na yung warrant of arrest, mahirap nang maging matulad siya ulit kay Tatay Digong. Although very clear na ang guidance ng Supreme Court na dapat idadaan sa korte kasi ang extradition is a judicial function, not executive. Kaya lang walang assurance. Baka mamaya another kidnapping ang mangyari. Paglabas ng warrant of arrest, diretso dakip kay Senator Bato at dalhin na siya sa ICC sa The Hague, Netherlands. So mahirap naman yung mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kailang ito na yung nababasa kong post na baka pag malaman ng taong bayan yung totoong nangyari sa kanya, baka takot sila na matulad siya kay Congressman Acop na pagpanaw ni Congressman Acop, biglaan yun ha, pagpanaw, imbes na makiramay ang taong bayan, lalong natuwa. Grabe, first time in history sa Philippine politics na may pumanaw na kongresista na natuwa ang mga tao at natuwa doon sa birthday wish ni Cara David. So ano ba ito? Gumagana na ba ang tuloy-tuloy ang paggana ng birthday wish ni Cara David? I don't know. Mahirap ngang mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kaya lang, for the sake of transparency, pwede ba magsalita na ang Office of the Ombudsman para matigil na ang ganitong spekulasyon? Nasaan? He is a public figure. He is being paid by taxpayers' money. So karapatan ng taong bayan na malaman anong nangyari sa kanya. Nandyan pa ba siya? Mas maganda. Nandyan siya at nasa magandang kalagayan, mas maganda. Basta matigil na sana itong mga spekulasyon kung ano bang nangyari, ano bang totoong kalagayan ng ating ombudsman. Naniniwala ang policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusenko na dapat tutukan ng Administrasyong Marcos ngayong taon ang reforma sa proseso ng pagbabalangkas at pagpapasa sa panukalang pambansang pondo. Naging kontrobersyal sa nagdaang taon ang nilalaman ng pambansang budget dahil sa issue ng insertions o allocable funds. Ito'y kasabay ng usapin naman sa anomalya sa flood control projects. Bukod sa usapin sa budget, isa sa mga dapat na niyang pagtuunan ng pansin ng Marcos administration ay ang krisis sa edukasyon. Kaakibat nun, yung paggawa ng budget itself, no, yung kung ano yung mga projects na kailangan, sino-sino ba dapat gagawa ng project, kanino dapat itatanong kung ano yung kailangan ng tao, right? So it's not just the process itself, yung from the NEP to the GAA, but also yung paggawa mismo ng mga pag-formulate mismo ng mga projects and programs na hindi ito galing sa mga yung mastermind ng kickbacks, di ba?
Mariing itinanggi ng pamunuan ng House of Representatives ang aligasyon ng umano'y Christmas bonus. Ayon kay House Public Accounts Panel Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang ibinigay na bonus sa mga kongresista. Ang mga pondong inilabas noong Disyembre ay bahagi lamang ng regular na alokasyon ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kongreso na ginagamit para sa mga programa, aktibidad at operasyon ng kani-kanilang opisina at distrito. I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? So, again, naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan.